Yun din yung tatalakayin ko. Yung devotion natin kanina. Ulit na lang tayo. Kaya sa bagay, since na bago naman si Joshua, pwede tayong magpalit ng lesson. Maganda makapag-church ka, Joshua. Subukan. Doon tayo sa John chapter 10. John chapter 10. Sabi dito sa John chapter 10 verses 27 hanggang 29. Sabi dito, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life. They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my Father's hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." Pray tayo. Salamat po, Ama, sa umagang ito na ibinigay po sa amin. Salamat po sa panibagong pagkakataon para po makapag-aral ng inyong salita. Tulungan po kami na maunawaan ang aming pong lesson ngayon pong umaga. Lalong-lalo na po si Joshua na dinidisciple po namin, makakilala po sa inyong mas malalim. I-bless po ang inyong lingkod, bigyan po ng mga salitang sasabihin na aabot sa amin po pa kailangang espiritual, at ang lahat ng to ay dalangin po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yeah. Sabi dito sa Tagalog, "Ang aking mga tupa ay nakikinig sa tinig ko at nakikilala ko sila, at sila ay sumusunod sa akin, at ako ay nagbibigay sa kanila ng walang hanggang buhay, at sila ay hindi kailanman mapapahamak, ni maaagaw sila ng sino mang tao mula sa aking kamay. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat, at walang taong makakayang agawin sila mula sa kamay ng aking Ama." So pag-usapan natin ngayong umaga yung tungkol sa mga palatandaan kung sino ba yung tunay na tupa ng Diyos. Ano yung mga bagay na makikita, manifestation ng tunay na tupa ng Diyos. O sa madaling salita, sino ba yung tunay na anak ng Diyos? Sapagkat pwedeng i-claim ng lahat ng tao, anak ako ng Diyos. Yun nga yung talagang pagkaalam natin na lahat tayo magkakapatid, anak tayo ng Diyos. Hindi totoo yun. Kasi ang totoo, lahat tayo nilikha ng Diyos. Ang totoo, kung hihigpitan pa yung term procreation tayo, procreated ng Diyos. Kasi yung talagang direktang nilikha ng Diyos si Adan tsaka si Eva. No, wala silang mga magulang. No? Kaya nga sabi nung iba na may asawa, may biyanan, mapalad daw si Adan tsaka si Eva kasi wala silang biyanan pareho. So, pagkatapos nila, yung mga sumunod na salit-saling lahi, ipinanganak pagkatapos nila, procreated ng Diyos. Kasama tayo. Nilikha tayo ng Diyos, ginawa tayo ng Diyos, but not necessarily we are brothers and sisters automatically. Sapagkat sabi sa John 1:12, yung mga tumanggap lang sa Kanya ang nagiging anak ng Diyos. Hindi naman lahat tumatanggap sa Kanya. So ano bang sabi doon sa John chapter 1 verse 12? John chapter 1 verse 12, sabi doon, "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Sa lahat ng mga nagsitanggap sa Kanya, sila ay pinagkalooban ng kapangyarihan o karapatan upang maging anak ng Diyos. So hindi lahat anak ng Diyos. Yan lang tatanggap sa Kanya. At yung pagtanggap na yun, yung pagtanggap na hindi lang basta sinabing tinatanggap kita, no? Kundi nakita natin yung ating kalalagayan, napapahamak tayo, pupunta tayo sa impyerno, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin.
Tapos, humingi tayo ng tawad sa Kanya, nagsisi tayo, nagkaroon tayo ng repentant heart, and then, pinapasok natin siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun yung mga tunay na tumanggap kay Kristo. Naging anak ng Diyos. And so, pwedeng i-claim ng tao na anak siya ng Diyos, at pwede rin i-claim anak siya ng Diyos kahit wala siyang alam sa Bible. Pwede rin i-claim ng tao na pagkatapos niyang mapakinggan yun na tinanggap niya daw si Kristo, pero pwedeng napilitan lang, pwedeng nahiya lang sa nag-lead sa kanya o kung ano pa mang dahilan. Kaya, hindi ako ang magsasabi para sa iba na ikaw ay anak o hindi. Ikaw at ang Diyos ang siyang nagkakaalaman. Kayo ng Diyos ang siyang magkakaalaman kung ikaw ba talaga ay anak ng Diyos. At dito, sa mga bagay na ating iisa-isahin, ito yung magpapatunay. Ito yung mga manifestation na ako nga ay tunay na anak ng Diyos. Ito yung mga katangian ng tunay na anak ng Diyos o tupa ng Diyos. Bagamat dito, ang ginamit na halimbawa ay ang tupa, pero hindi literal na tupa to. At mamaya, malalaman natin kung bakit hindi literal na tupa ang tinutukoy dyan, kundi ang mga anak ng Diyos. No, pagdating sa physical na aspeto, may mga tinitignan yung tao na mga palatandaan, no, para ikaw ay masabing anak. No, halimbawa, yung minsan sinasabi may kahawig ka, no? O kaya may mga ano bang tawag kasi doon, o may yung kilos o yung minsan tinitignan, no, sa physical na aspeto. Yung bang, anak nga kita kasi kamukha kita. Pero pwede rin maging kamukha ng isang tao, yung tito niya. No? So, kaya minsan hindi matibay yon na parang panghahawakan para sabihin ng tao na anak nga siya o hindi, tunay siyang anak o hindi. Minsan dadaanin sa birth certificate. Pero yung birth certificate, pwede rin naman na di ba, padaanin sa legal na paraan yung isang taong inampon mo, tapos isunod sa'yo yung apelyido. Ang pinakahuli na pwede nating pagbatayan, yung DNA. Na kung totoong test, lalabas yung DNA na anak mo nga siya o hindi. Pero pag dinaya yon ng halimbawa, nung mga gumawa ng lab test, tapos binayaran ka, no, palabasin mo na anak ko siya kahit hindi. Sabihin mo, positibo yung DNA, ang tawag dyan, nag-comply yung DNA niya sa DNA ko. So, pwede mangyari yun. So, pagdating doon sa physical na aspeto, pwedeng hindi natin talaga mapatunayan eh. No, bali, naniniwala na lang tayo, no, sa sinasabi nung nanay at tatay natin na anak nga nila tayo. Malay mo, makampon ka. Hindi mo alam, di ba? No? Naalala ko yung napanood ko dati sa Bubblegum. Kinausap niya yung mga magulang niya. Seryosong usapan. Nay, tay, may sasabihin po ako sa inyo. Sana hindi po kayo masasaktan. Tapos, ano ba yun, anak? Parang nakakatakot naman. Ba't kailangan mo pang gantong setting? Ano ba yung sasabihin mo? Ano po kasi, matagal kong nilihim to. Pero, ang totoo po kasi, ampon niyo ako. yung anak niya, paano nangyari yun? Hindi alam ng mga magulang, tapos anak pa yung mga. Tapos sabi ng mga, pabira anak, ang sakit naman yan. Sana noon pa lang sinabi mo na, ba't pinatagal mo? Baliktad. Yung anak pa yung nagsabi, ampon niyo po ako. Hindi mangyayari yun, ano lang yun pampasaya lang yun, di ba? Katuwaan lang yun. No, dito, may mga palatandaan na tayo ay tunay na tupa ng Diyos. Ang sabi ng verse 27, my sheep hear my voice. Ang aking tupa nakikinig sa aking tinig. Sa Old Testament times, nung hindi pa na compile ang Bible,
No, ang Diyos ay direktang nagsasalita sa mga tao. Bagamat hindi siya nakikita, pero nagmamanifest siya sa pamagitan ng apoy, liwanag, no, dumadagundong na tinig o kaya sa kalapati. No, nagmamanifest siya sa mga bagay na yon. Pero ang importante, napapakinggan yung tinig ng Diyos, yung audible voice. No, how I wish na dinig ko yung boses ng Diyos noong mga time na yun. Pero hindi naman din dapat mag-alala kasi pagdating sa eternity, madidinig ko yung boses ng Diyos. Kaya lang, nakakapag-isip, no, ano kaya yung boses ng Diyos? Gaano kaya kaganda? No, kasi si John, hindi niya rin ma-explain yung boses ng Diyos nung in-express niya doon sa Revelation na parang lumalagaslas na tubig, parang dumadagundong na lindol, parang hindi niya ma-explain yung tinig ng Diyos. Pero yung mga Old Testament saints, mga lingkod ng Diyos, talagang direkta yung instruction na papakinggan nila. Kaya alam ni Noah yung detalye nung dapat niyang gawin na arka, no, para ipasok doon sana, para imbitahan sana yung mga tao doon para makaligtas sila. Pero mga hindi sila nanampalataya no, ang tanging na ipasok nila doon yung mga animals na dapat pag-uumpisahan ulit ang panibagong generation. So, family ni Noah, and then yung mga animals, yun lang, yung nakaligtas nung nagkaroon ng universal flood. So, kaya alam na alam ni Noah ano yung detalye ng dapat niyang gawin. Walang trial and error. Si David, si Moses, si Joshua, no, yung mga mananampalataya sa Old Testament, napakinggan nila ang boses ng Diyos. At saka partly doon sa New Testament, no, napakinggan din nila ang tinig ng Diyos. Pero nung nakumpleto na itong Bible, no, hindi na kailangan pang magsalita ang Diyos. Hindi na kailangan pa na madinig natin yung audible voice ng Diyos. Kasi hindi tayo sanay doon Hindi natin kinagisnan yun. Nakakatakot pag may napakinggan tayong boses. Diba? Yung biglang sasalita. Sa mga pelikulang napapanood natin, pag yung nagsasalita ang Diyos, yung boses na yung parang nakakakilabot. Yung pang halimbawa, tatawagin ka, Joshua, sumunod ka sa akin. Parang ganun yung dating, mamaya, 10 oras pa ng gabi. Bigla kami nadinig na boses. Nakakatakot. So, bakit ba ganun? Bakit wala na yung audible voice ng Diyos? Kasi may Bible na. Ito ngayon yung nagsisilbing tinig ng Diyos. At ang palatandaan, kung ikaw ay tunay na tupa ng Diyos, nakikinig ka sa Kanyang salita. Interesado ka sa Biblia. Kasi ito yung nagsisilbing tinig ng Diyos sa panahon natin. No, pwede kang magbasa ng Bible, no, bagamat binasa mo, pero figuratively, pinapakinggan mo yung tinig. At sa pamagitan ng mga preacher, no, ginagamit kaming instrumento para ipahayag yung gusto ng Diyos na mangyari para sa atin. So kaya, unang palatandaan na ikaw ay tupa ng Diyos o anak ka ng Diyos pag interesado ka sa Kanyang tinig. Interesado ka sa boses niya. Kasi yung natural man na binanggit sa 1 Corinthians 2:14, yung tao na wala pang nananalaytay na spirituality sa kanyang buhay, wala siyang appetite sa spiritual na bagay. Kasi yung nature niya, lumayo sa Diyos. Pero yung tao na may nananalaytay na espiritu ng Diyos sa kanyang buhay, interesado na siya sa kanyang salita. And then pangalawa, sabi, and I know them. No, nakikilala ko sila. Alam ng Diyos yung saganang Kanya. Hindi tayo pwedeng magpanggap sa ating pananampalataya. Hindi pwede na sabihin natin, mananampalataya ako, pero ang totoo, hindi. No? Sabi doon sa John 5:39, saliksikin ang mga kasulatan, sapagkat sa mga ito, iniisip ninyo na mayroon kayong walang hanggang buhay, at sila ay ang mga ito na nagpapatutos sa akin. Yung salita ng Diyos ang nagsabi sa atin para malaman natin ang Diyos sa buhay natin, makilala natin siya.
kilala niya tayo eh. So kaya dapat kinikilala din natin siya. No, alam niya yung mga genuine na nananampalataya at alam niya yung mga nagpanggap lang. Hindi pwede na hindi tayo kilala ng Diyos. Ang totoo, dahil sa isang attribute ng Diyos na siya ay all-knowing, yung kanyang omniscience, no? Dahil sa attribute ng Diyos na yon, kilala niya ang lahat ng tao talaga. Pero yung sinasabi dito, yung tupa niya. Kilala niya yung tupa niya. Maaring pagsamasamahin lahat ng mga tupa, pero alam niya kung sino sa kanya. Alin dun yung sa kanya. Parang yung tatay ko tsaka lolo ko, nung grade 1 pa lang ako, nandun ako sa Bicol eh. Nagtataka ko kasi minsan pag nanginginain yung mga kalabaw sa damuhan, no? Alam nila kung alin dun yung sa kanila. May mga palatandaan kasi sila dun eh. Minsan yung pingas sa sungay, o kaya naman yung itsura ng hoof niya. O, alam nung may-ari kung alin yung kanya. Samantalang pare-parehong kalabaw yun. So, ang tunay na tupa ng Diyos, kilala niya. Alam niya kung alin doon. No? Kasi merong nananalaytay sa kanya na spirituality. No? So, kilala ng Diyos. At ang totoo, yung kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. And then, pangatlo, nakatangian ng tunay na tupa ng Diyos, sumusunod. And they follow me. Sila ay sumusunod sa akin. Nakakita ka na ng tupa na may tali. Wala na. Hindi tinatalian yung tupa. Kasi sumusunod yun eh. Basta kung asan yung pastol niya, naandun din siya. May mga pangilan-ngilan naliligaw ng landas, napapahiwalay. Napapahamak yun. Kaya ang ginagawa nung pastol, talagang susundan siya. Kasi yung tupa, dahil sa sobrang dependence niya sa kanyang pastol, meron silang katangian yung pagiging dumb. Yung alam niya ng bangin, tapos titingnan niya, uy, bangin, tapos tatalon siya doon. Tapos yung nakasunod sa kanyang tupa, makikita, uy, nawala yung kasama mong tupa, saan kaya pumunta? Nakita niya sa baba, tatalon din siya. No? Yung parang hindi siya marunong mag-ingat sa sarili niya. No? Kasi nga, doon ipinapakita yung total dependence niya sa kanyang pastol. At yung tunay na tupa ng Diyos, talagang yung total dependence niya sa Diyos, ganun na lang. Hindi siya pwedeng magkamali. Dapat sundan ko lahat ng nilalakaran niya. Dapat kung saan siya pumupunta, andun din ako. Kaya nga pag pinag-aralan natin yung Psalm chapter 23, tungkol dun sa ang Panginoon ng aking pastol, no? Isa dun sa makikita natin na verse doon, yung thy staff and thy rod, they comfort me. No, kasi pag nakikita nung tupa, yung rod, yung staff, yung tungkod ng kanyang pastol. Kasi hindi naman niya kailangang laging tumingala eh. Ang hirap nun sa tupa, sa mga animals na ganun yung pwesto. Tapos laging titingala at aalamin, andyan ba yung amo ko? Andyan ba yung pastol ko? So, sumusunod siya, nakikita niya yung staff. Yan yung pastol ko. Yan yung rod, yan yung staff ng pastol ko. At yan din yung nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob, no, ng assurance, ng calmness. O, andyan yung pastol ko. May dala-dala siyang staff. Pag may dumating na na mga mababangis na aso, papaluin niya yan, itataboy niya. So, kaya sumusunod talaga sila. So, sa Bible, ang daming mga, sabihin na natin, regulations. No, pero magandang regulations para sa ikabubuti. Hindi lang basta pinagbawalan tayo. Minsan, pag may kakausapin kami para manampalataya sa Panginoon. Para bang ang dating kasi sa kanila lagi, gagawin kang baptist, no? Parang i-recruit ka. Pero kung tutuusin, magandang recruitment yun. Kasi iaayos ka naman, hindi ka ipapahama. No, yun lang, minsan may kaisipan yung mga tao na sa inyo kasi ang daming bawal eh. Kapag sumama ko sa inyo, hindi ko na magagawa. Hindi magagawa. Totoo, hindi siya basta bawal lang.
para sa ikabubuti kasi natin yun. Kasi pwedeng maglagay ka sa property mo na no trespassing. Tapos tatanungin ka ng tao, bakit no trespassing? Gusto ko lang, property ko yan eh. O, pero kung totoo siya, walang ano naman yun, walang ikabubuti sa iyo. Hindi kagaya nung sinasabi ng Biblia na pag sinabi niya, huwag mong gagawin to, ito yung gawin mo, makakabuti sa atin. No? Para sa atin yun. And so kaya napakaganda na ang tupa ng Diyos totoong sumusunod sa Kanya. So unang katangian, nakikinig sa Kanyang salita, kilala siya ng Diyos, personal, tapos sumusunod sila, at ang sabi sa verse 28, and I give unto them eternal life. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So, kaya ko sinabi kanina na hindi literal na tupa ang tinutukoy dito. Kasi ang tupa, yung animal, wala siyang eternal life. Pag namatay siya, patay na siya. Pero itong tupa ng Diyos, binibigyan ng Diyos ng eternal life. Yan yung pang-apat na katangian. Pag meron kang eternal life o meron kang katiyakan ng langit pag ikaw ay namatay, isa yon sa palatandaan na tupa ka ng Diyos. Kasi pag hindi ka tupa ng Diyos, hindi mo tiyak. Hindi mo alam. No, laging nagbabakasakali. No, pag tinanong ka, saan ka pupunta pag namatay ka, hindi ko pa alam. O kaya yung iba, nagpapakabait naman ako, baka i-consider ako ng Diyos doon. Pero yung isang tunay na tupa ng Diyos, may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kasi ipinagkatiwala niya yung kanyang sarili kay Kristo. Na alam niya, namatay si Kristo para sa kanya, binayaran na yung kasalanan niya. Tapos tinanggap niya si Kristo, edi sakop siya nun, nung kamatayan ni Kristo, pagbabayad ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang ginawa ni Kristo, inako niya yung kasalanan niya, o kasalanan natin, and then, binayaran niya, so hindi na tayo magbabayad. At pag hindi mo pinanampalatayanan yon, magbabayad ka pa rin para sa iyo. Kasi hindi ka naniwala eh. Pero kung nanampalataya ka, nabayad na pala yung kasalanan mo, doon ka pa lang magkakaroon ng katiyakan. Kasi ang prerequisite para ang tao makatiyak ng langit ay yung manampalataya na talagang binayaran na ni Kristo yung kanyang kasalanan at pagsisihan niya na yung kanyang mga kasalanan, mapabilang siya sa pamilya ng Diyos. So, and then, ipinagdiinan pa ng Biblia kung paano hindi mawawala ang kaligtasan ng sino man na tumanggap kay Kristo. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So, hawak-hawak ng Diyos yung kaligtasan natin, kaya hindi maiwawala. Pero kung tayo yung may hawak at nag-iingat sa kaligtasan natin, maiwawala. Kasi mahina tayo eh. Pero ang Diyos, na may makapangyarihang kamay, hindi niya iwawala yung ibinigay niya sa ating kaligtasan. No? And so, sa umagang ito, pag itong apat na katangian na to ng isang tunay na tupa ng Diyos, nasa atin, good to go tayo. Hindi tayo mag-aalala. Tawag doon, nakikinig sa kanyang salita, nakikilala ng Diyos, sumusunod sa kanya, tapos may buhay na walang hanggan. Tayo mag-pray. Salamat po, Ama, sa umagang ito na ibinigay po sa amin. Salamat po sa mga natutunan namin katotohanan tungkol po sa katiyakan ng kaligtasan. Salamat po sapagkat yung ipinagkaloob nyo, hindi nyo binabawi. Pagpapalain at pangungunahan namin pananampalataya, magpagpatuloy po kami sa inyo. Sundin po ang kalooban nyo sa aming buhay. Mapuri, maluwalhati po kayo sa lahat ng aming mga gawain sa buong araw na to. At pagpapalain po ang opisinang ito. Magpasok po kayo ng income at gagabayan po ang mga trabaho, mga gawain. Yung pong mga nagpo-produce ng video para po sa YouTube, kayo po ang isang manguna. At pangunahan po si Mac sa kanya pong paglilid sa kanila. At ano ba mga kaabalahan na meron at trabaho ng mga kasama po nila dito, kayo po ang gagabay. Papuri, maluwalhati po kayo sa aming buhay. At ang lahat po ng to ay dalangin po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay.